pagiging musician, performing para sa mga sumusuporta sa art ko, sa passion ko. Hindi lahat kasi ng tao nabibigyan ng ganitong opportunity. Hindi lahat na-experience na meron silang gagawing art tapos merong nakikinig. And kaya very grateful ako na ewan ko, kasi yung art na ginagawa ko, ano ba tawag dito? Ewan ko, hindi man halata pero very selfish ako sa art ko na pag nagsusulat ako para sa sarili ko lang. Hindi siya yung parang, susulat ako para, parang ito yung the next hit o parang the next big hit of 2022. Or parang gusto ko ng ganyan-ganyan. Usually pag nagsusulat ako, ako yung biggest fan ng work ko. So ako rin yung biggest critic ng sarili kong work. Kaya sobrang big bonus na pag magre-release ako ng music, biglang may mga nakaka-relate dun sa music na nire-release ko. Tapos minsan may mga comments pa na itong kantang to na bagong buhay ko nito, parang ganyan. Tapos ang daming nadidikit na memories dun sa kanta. So, ayan, huge fan lang talaga ako ng music. Kaya, ano ba? So, yun, naranasan ko ng ilang years na connected ako sa fans, sa supporters na music. And so, when COVID hit, parang sobra ako na heartbroken na babalik pa ba yung music? Parang music scene, parang yung live shows, ito na ba talaga yung new normal? Yun na ba yun? At parang ang concerts na ba ngayon talagang digital for life, parang so nalungkot ako ng na yan. So fast forward sa ngayon, mukhang bumabalik na nga talaga ang live shows and ramdam na ramdam ko yung init ng music scene sa Pilipinas and sa buong mundo rin, nararamdaman ko siya. And ano ba? Yan, very excited ako sa upcoming events or kung anong ganap dyan. And ako, ay naamin ko na before COVID, marami rin talaga akong na-miss na mga gigs. When I was touring and promoting a lot of my